Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good day, everyone. This documentary film for understanding culture, society, and politics explores three critical issues, such as ethnocentrism and cultural relativism in the realm of culture, while early marriage in society and the widespread of practices of vote buying in politics. Through these compelling stories and real-life examples, we delve into the complexities of cultural biases, societal challenges, and the impact of political corruption on democracy. This film aims to provoke thought and encourage a deeper understanding of how these issues shape our world today. Sa isang bayan sa Lanao, may batang babae na naglalakbay sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Siya si Iris, isang dalagang Christian na nag-aaral sa isang lugar, ang marugong, kung saan ang mga Muslim ang mga naninirahan. Mahirap po. Kasi araw-araw kailangan may mapatunayan ako para lang tanggapin nila ako. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Kung tama ba na gawin ko yung ganitong bagay or ano ba ang mas gagawin ko. Hindi ko na po alam. Bago pa man makapasok si Iris sa silid-aralan, ramdam na niya ang bigat ng diskriminasyon na ibinabato sa kanya. Ang kanyang pananamit, pananalig, at mga paniniwala ay ibang-iba sa mga nakapaligid sa kanya. Good morning, Mom. Good morning. What's your name? My name is Basiliote Iris po. Hindi po sa hindi namin siya tanggap. Pero parang hindi siya bilang sa amin. Iba siya manood, iba yung religion niya. Basta, parang hindi siya bilang sa amin. Sa mga mata ng iba, tila isa siyang dayuhan sa kanilang sariling bayan. Dito natin makikita ang ethnocentrism kung saan tinatangin natin ang ating kultura bilang pinakaangkop at mas mataas kaysa sa iba. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko para lang tanggapin nila ako as a Christian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In good morning class, so I'm Miss Salihah Musawera. So since first din naman natin, why don't we introduce ourselves? Ready kung sino ang unang mabubunot? Okay, Miss Haji Ali. Good morning, classmates! Since kilala niyo naman ako, uulitin ko lang. I'm Haji Ali Nurhaifa, class valedictorian, class president. Also, the most beautiful. And this class, di ba guys? Yes! Of course. Thank you. Okay, next, Miss Basiliote. Good morning, classmates. My name is Iris.
pasensya ka na ha, hindi kita natulungan kanina. Takot rin naman kami sa bullying eh. Pero kung kailangan mo ng kaibigan, nandito lang kami. Oo nga, sino ba naman magdadamaya kung lang tayo? Kaya dapat magtulungan na lang tayo. Ituturo namin sa inyo, ituturo namin sa iyo kung paano makisalamuha sa amin. Oo. Ngunit sa kabila ng lahat, si Iris ay hindi sumuko. Nagsimula siyang pag-aralan ang kultura ng kanyang mga kaklase, ang Islam. Masaya po ako kasi natutunan ko na po yung mga culture nila and nakahanap na po ako ng mga friends and tinanggap na po nila ako as kung sino talaga ako and marami po ako natutunan sa mga cultures nila. Madami po and nagustuhan ko po yun and parang feeling ko po parang mas gusto ko nang maging isa sa kanila. At pinag-aralan na matutunan nito at matutunan din nilang halagahan ang kanyang tradisyon. Natutunan niya ang kahulugan ng cultural relativism o ang pag-itindi sa ibang kultura gaya ng kulturang Maranao at kulturang Kristyanismo ayon sa kanilang pamantayan at hindi sa sariling patayon. Ang pagtanggap ay hindi laging madali, ngunit ito ay posible. Hindi mo kailangang maging kagaya nila para maging bahagi ng kanilang mundo. Sa huli, ang pagrespeto at pag-unawa ang magsisilbing tulay sa pagitan ng magkaibang kultura. Sa mga tulad ni Iris, ang buhay ay hindi laging makakahanap ng sagot sa pagitan ng puti at itim, kundi sa mga kulay na bumubuo sa ating pagkakaiba. Sa lipunang inuuna ang edukasyon at karera, ang pagiging magulang ng maaga o batang magulang ay tila isang biglaang pagbabago ng landas. Ngayon, ating tatalakayin sa kwentong ito ang naging buhay ng mga batang magulang na matapang na hinaharap ang maagang responsibilidad habang patuloy na umaasang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hindi po naging hadlang ang pagiging batang ina ko. At pagiging batang ama ko upang ipagpatuloy po naming dalawang pag-aaral namin. Lalo na alam pa naman po natin ang edukasyon ng siyang susi sa pag-unlad ng buhay. Kaya kahit mahirap, gagawin po namin ng lahat para pagsabayin yung pagtatrabaho at ang aming pag-aaral para po sa kinabukasan naming pamilya at para rin po matupad yung pangarap namin ang makapagtapos ng edukasyon. Ang maagang pagbubuntis ay isa pa rin napakalaking issue, lalong-lalo na sa mga rural na komunidad gaya dito sa Marunong. Para sa maraming batang mga magulang o batang magulang, ang buhay ay nagbabago ng biglaan dahil sa pagpilit sa kanila na maging responsableng magulang sa murang edad. Minsan naiisip ko tuwing nagtatrabaho ako kung magkakasya pa ba yung kinikita ko sa isang araw dahil napakalaki po talaga ng gagastusin po namin para sa panggatas ng anak ko, diaper at iba pang pangangailangan. Lalo na kakapanganak lamang po ng asawa ko.
Malaking hamon ang hinaharap ng mga batang magulang, gaya ng kakulangan sa pera, pagtuligsa ng lipunan, at ang pangangailangang magbigay ng magandang kinabukasan para sa kanilang pangangailangan at pangangailangan ng kanilang mga anak. High school po ako nung nalaman kong magiging tatay ako at napilitan po akong tumigil sa pag-aaral para maghanap ng trabaho, para masustentuhan yung pamilya ko at itaguyod yung pangangailangan namin. Ako po, 15 years old po ako nung ikinasal ako. Minsan kasi nahihirapan ako sa pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko at pag-aalaga ko sa mga anak ko. At kapapanganak ko lang po. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap na kanilang pinagdadaanan, nagsumikap ang mga batang magulang na ito para bumangon para sa kanilang pamilya. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at ang kanilang responsibilidad sa kanilang pamilya. Karamihan sa mga batang magulang ay nahihirapan sa pagkakaroon ng pera at kita. Ang pagiging batang magulang ay hindi naging madali. Ngunit hindi rin ito naging katapusan ng kanilang pagkakaroon ng pangarap. Sa suporta ng mga DSWD at ng kanilang pamilya, sila ay nagsumikap dahil sa posible ng kanilang bagong simula at pagbangon sa kabila ng pagkakaroon ng anak sa murang edad. Pinagsabay nila ito at ng kanilang pag-aaral. Sa mga batang magulang, hindi kayo nag-iisa. Nandito kami ng mga social worker upang tulungan kayo. May mga organisasyon na tumulong sa kanila upang umangon at nagbigay sila ng mga seminars at mga livelihood program at educational support para sa mga batang magulang na ito. Nagsilbi ang social worker na nagbigay ng mensahe sa kanila para sa tamang pagpapalaki ng mga anak at pagpapatuloy nila ng kanilang pag-aaral. Sa bawat eleksyon na ginaganap, libo-libong mga tao ang tinutugso ng salitang bayan. Sa harap ng mga pangako ay sarap pakinggan. May isa pang kalakaran na di na normal na ginagawa at ito ang pagpili ng boto o bayan. Sa bawat supreng tinatanggap at panandali ang ginhawang nararamdaman, may halagang ipinagpapalit natin at ito ang ating pagpapalata sa ating kapulihan o maratapan sa maraming salita. Hindi lamang ang boto ang ating nagpapalit, kundi ang kinabukasan ng buong bayan at ng ating kapakanan. Ang mga pangakong binibitawan ng mga kumakandidato ay nawawalan ng halaga dahil sa sobrang pera na pansamantalang naginhawaan ang ibinibigay, habang ang botante natutugsong isang tabi ang kanilang prinsipyo para sa ilang pisong pangpalipas. Alam naman namin na mali, pero sa hirap ng buhay, napipilitan lang kami tanggapin kung anong binibigay nila sa atin. Gusto kong bumuto
ng tama, pero anong magagawa ko magagalit yung mga magulang ko. At saka wala din kaming choice kundi kundi yun lang. Natutulak sa isang sitwasyong tila walang pag-asa. Ang bawat boto ng tao ay naging emosyon at ang eleksyon ay tila isang paligsahan ng hindi napakarami. Kahit alam kong mali, pero gagawin ko para lang sa mga anak ko. Hindi naman ito bago sa politika. Nakasanayan ko. Ito yung madaling paraan para manalo ka. Dahil kung hindi ka magbibigay ng pera, paano ka mananalo? Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa inyong harapan upang ipangampanya o sabihin sa inyong tulungan niyo akong sugpuin ang pamimigay ng pera ng mga kandidato sa ating mga kababayan sapagkat ito'y nagdudulot ng masamang intensyon sa ating lahat. Walang gustong gumawa nito, pero parang ito na ang sistema. Paano mo mapupunsin ang mga butante sa platform mo kung tatanggap sila mula sa kalaban mo? Sa mga pagsubok na ito, may pag-asang bumangon at maitama ang bawat landas. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nasa kamay ng mga kandidato, kundi sa sarili natin ng kamay na butante. Kung walang tatanggap, walang magkakaroon. 2, 3, action! Wait na, siguro kami konserta. Yung mga motivator sa lalag, nabahat konserta.